Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa bawat hapon na tayo'y magkakasama, sabay-sabay nating binubuksan ang mga pinto ng puso na puno ng iba't ibang kwento. Ngayong araw, samahan niyo akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling kristal. Kapag ito'y nabasag, kahit anong pilit mong buuin, mananatili na ang mga lamat. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo, ang siyang walang awang dudurog nito sa iyong harapan? Nasa ilalim siya ng kama nang gumuho ang kanyang mundo. Ang sahig na gawa sa mamahaling nara ay malamig sa kanyang pisngi. Ang amoy ng mga bulaklak mula sa kanilang kasal ay nanunuot pa rin sa hangin. Ngunit ngayon, para itong amoy ng bulaklak sa isang lamay. Ilang oras pa lang ang nakalipas, ang suot niyang puting bestida na dinisenyo pa sa Paris ay simbolo ng isang pangarap na natupad. Ngayon, habang nakatiklop ang kanyang mga tuhod sa ilalim ng kanilang honeymoon bed, ang bestida ay parang isang sapot na bumabalot sa kanyang malamig na bangkay. Kanina lang, sa harap ng altar, sa ilalim ng mga matang nagmamahal ng kanilang mga pamilya at kaibigan, ipinangako ni Silang Ramos na mamahalin siya, si Diwa Aguilar, habang buhay. Ang mga ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. Ang mga halik nito ay kasing tamis ng pulot. Naniwala siya sa lahat. Naniwala siya na sa wakas, natagpuan na niya ang isang lalaking minahal siya, hindi dahil sa yaman ng kanyang pamilya, kundi dahil sa kung sino siya. Isang simpleng babaeng uhaw sa tunay na pag-ibig. Perfect. Bulong ng lahat. At para kay Diwa, iyon talaga ang salitang nararapat. Ang bawat detalye, mula sa simbahan hanggang sa reception, ay perpekto. At ang pinakaperpekto sa lahat ay ang lalaking nasa tabi niya, ang asawa niya. Kaya naman, dito sa kanilang silid sa pinakamahal na hotel, naisipan niyang biruin ito. Habang naliligo si Silang, naisip niyang magtago. Isang inosenteng laro, isang laro ng bagong kasal. Mabilis siyang gumapang sa ilalim ng malaking kama. Kinikilig habang iniisip ang magiging reaksyon ni Silang kapag hindi siya nito mahanap. Ngunit hindi si Silang ang unang pumasok sa silid. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at pagkatapos ay dalawang pares ng paa. Ang isa ay ang mga sapatos ni Silang. Ang isa pa ay ang mga takong na alam niya kung kanino. Kay Imelda, ang kanyang biyenan. Nasa banyo pa ba siya? Tanong ni Imelda. Ang boses ay walang bahid ng pagkasabik ng isang ina sa bagong kasal na anak. Malamig ito. Kasing lamig ng sahig na dinadama ni Diwa. Oo, ma. Kaya bilisan na natin. Sagot ni Silang. Ang boses na kanina lang ay nanghaharana sa kanya ay ngayoy puno ng pagkainip. Nasaan na ang mga dokumento? Narito, sabi ni Imelda. Narinig ni Diwa ang kaluskos ng papel. Siguraduhin mong mapipirmahan niya ito bukas na bukas. Sabihin mong para ito sa bagong negosyo na itatayo ninyo. Ang babaeng iyon, kahit gaano katalino sa negosyo, pagdating sa'yo, nagiging bulag. Gamitin mo yan. Hindi makahinga si Diwa. Anong dokumento? Anong negosyo? Alam ko, ma. Ako nang bahala, sabi ni Silang. Isang buntong hininga. Pagkatapos nito, matatahimik na rin tayo. Mababayaran ko na ang mga utang ko at hindi na tayo mamumroblema pa. Hindi lang yan, anak. May diin sa boses ni Imelda. Ang lahat ng pinaghirapan ng mga Aguilar, ang gintong biyaya na yon, ay mapupunta sa atin. Sa pamilya Ramos. At si Myla, dapat mo na rin kausapin. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na natin ang pera, kaya na natin siyang bigyan ng magandang buhay, pati na ang magiging apo ko. Maila. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa puso ni Diwa. Maila. Ang babaeng ipinakilala ni Silang bilang isang
matalik na kaibigan lang. At, apo, nanginginig ang buong katawan ni Diwa. Ang bawat salita ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang pag-ibig, ang kasal, ang mga pangako, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang kontrata, isa siyang susi para sa kanilang kayamanan. Kinagat ni Diwa ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang metalikong lasa ng dugo para lamang pigilan ang isang hikbi na maaaring maging katapusan niya. Ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, bumabasa sa mamahaling tela ng kanyang bestida. Sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagtataksil na dumudurog sa kanya, isang bagay ang pumukaw sa kanyang isipan, ang utak ng isang Aguilar, ang talino na minana niya sa kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang kinukuha ang telepono mula sa maliit na bulsa na nakatago sa kanyang bestida. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang screen, hinahanap ang voice recorder app. Sa isang pindot, nagsimula itong mag-record. Sige na, lumabas ka na. Baka mahuli ka pa niya rito, sabi ni Silang sa ina. Siguraduhin mo lang, Silang, walang puwang para sa pagkakamali. Huling habilin ni Imelda, narinig ni Diwa ang pag-alis ng mga takong, ang pagsara ng pinto, ilang sandali ng katahimikan, at pagkatapos, ang tunog ng tubig mula sa banyo ay tumigil. Nanigas si Diwa sa kanyang kinalalagyan. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas, na akala niya'y maririnig na mula sa labas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo at ang mga yabag ni Silang na papalapit sa kama. Ang mga yabag ng lalaking pinakasalan niya. Ang mga yabag ng kanyang berdugo. Tumigil ito sa tabi mismo ng kama at pagkatapos, narinig niya ang boses nito. Ang boses na puno ng peking lambing, ang boses na gumamit sa kanya. Mahal ko, nasaan ka na ba? Kinailangan niyang gumapang palabas. Para kay Diwa, iyon ang pinakamahabang paggapang sa buong buhay niya. Bawat galaw ay mabigat. Parang hinihila siya pababa ng katotohanang natuklasan niya. Nang sa wakas, ay naiunat niya ang kanyang katawan. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang mga mata ay nakaiwas sa lalaking nakatayo sa harap niya. Diyan ka lang pala nagtago. Mahal ko, sabi ni Silang, may ngiti sa mga labi. Lumapit ito at niyakap siya. Kanina pa kita hinahanap. Nanigas ang buong katawan ni Diwa. Ang yakap na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayoy parang isang kadena. Ang pabango ni Silang na dati paborito niya ay ngayoy nakakasulasok. Ngunit pinilit niyang itaas ang kanyang mga kamay at yumakap pabalik. Isang yakap na walang buhay, walang init. Binibiro lang kita, pilit niyang sinabi. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nagdasal siya na sana'y hindi nito mapansin. Halika na, bulong ni Silang sa kanyang tainga. Ang gabi ay para sa atin. Hindi sumagot si Diwa. Hinayaan niya lang na akayin siya nito. Ang bawat paghawak, bawat haplos, ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang gabing dapat sana'y maging pinakamasaya sa kanyang buhay, ay naging isang walang katapusang pagpapahirap. Nagpanggap siyang pagod, nagpanggap siyang inaantok, hanggang sa marinig niya ang malalim na paghinga ni Silang, isang senyales na tulog na ito. Doon lang niya pinakawalan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siya ngang umiyak sa dilim, ang una ng sumasalo sa bawat hikbi. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Hindi ito galit. Hindi pa. Puro sakit lang. Isang malalim at matinding sakit na parang unti-unting pumupunit sa kanyang puso. Kinaumagahan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Ngunit para kay Diwa, ang liwanag ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Sa kanilang almusal sa hotel suite, ang lahat ay isang dula. Si Imelda ay naroon. Ang muka ay nagliliwanag sa pekeng kagalakan.
Kamusta ang tulog ng mga bagong kasal? Tanong nito. Ang mga mata ay kumikinang habang nakatingin kay Diwa. Pinilit ni Diwa ang isang ngiti. Mabuti po, Mama. Ang salitang Mama ay parang laso na lumabas sa kanyang bibig. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Silang na nasa mesa. Isang perpektong larawan ng isang masayang mag-asawa. Napagod lang po sa kasal kahapon. Ganoon talaga, sabi ni Imelda. Pero masasanay din kayo, lalo na't marami pa kayong haharapin bilang mag-asawa. Ang pag-uusap ay umikot sa mga plano para sa hinaharap. Isang bahay, mga anak, isang negosyo. Nakinig lang si Diwa, tumatango sa mga tamang pagkakataon habang ang kanyang isipan ay naglalakbay. Ang bawat salita nila ay may dobleng kahulugan. Ang bawat ngiti ay may nakatagong panaklong. Pagkatapos ng almusal, habang nag-aayos si Diwa sa silid, lumapit si Silang na may dalang folder. Mahal, may gusto sana akong ipakita sa'yo. Sabi nito, ang boses ay malambing. Mga papeles lang ito para sa isang maliit na investment na naisip ko. Isang magandang simula para sa pamilya natin. Tiningnan ni Diwa ang mga dokumento. Nakasulat doon ang mga salitang Special Power of Attorney. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ito na yon, ang simula ng kanilang plano. Tungkol pala sa negosyo, sabi niya. Ibinalik ang mga papel. Alam mo namang hindi ako magaling dyan. Siguro mas maganda kung pag-usapan natin ito kasama si Attorney Sandoval, ang abogado ng pamilya, para masigurado nating tama ang lahat. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Silang, isang kislap ng pagkadismaya sa mga mata nito bago ito mabilis nang ngumiti. Sige, mahal. Kung yan ang gusto mo, sabi nito. Magandang ideya yan. Nang umalis si Silang para maligo, alam ni Diwa na mayroon lang siyang ilang minuto. Mabilis niyang kinuha ang folder, inilabas ang kanyang telepono, at kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang sakit ng nakaraang gabi ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya ang Diwa na uhaw sa pag-ibig. Ngayon, isa siyang Aguilar na pinagtaksilan at hindi siya basta-basta magpapatalo. Nang makahanap siya ng pagkakataon, lumabas siya sa balkonahe, nagpanggap na nagpapahangin. Idinial niya ang numero na alam niyang hindi siya bibiguin. Attorney Sandoval, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag. Diwa, congratulations sa iyong kasal. Napatawag ka? Salamat po, attorney, sabi ni Diwa. Ang boses ay walang emosyon. May kailangan akong ipadala sa iyo at may kailangan tayong pag-usapan. Isang bagay na napaka-importante. Ipinadala niya ang mga litrato at ang recording mula sa kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, nagsalita muli ang abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala at galit. Walang hiya sila, bulong ni Attorney Sandoval. Diwa, anong gusto mong gawin natin? Huminga ng malalim si Diwa. Tinitingnan ang abalang syudad sa ibaba. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam. Bawat isa ay may sariling destinasyon, sariling laban. Ngayon, alam na niya kung ano ang sa kanya. Sa ngayon po, wala. Sagot niya. Sa ngayon, aarte ako na parang walang alam. Magmamasid ako, mag-iipon ako ng lahat ng kailangan natin. Ihanda mo ang lahat, attorney. Dahil kapag oras na para lumaban, sisiguraduhin kong wala silang ititira. Bago pa man makasagot ang abogado, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Diwa. Numero ni Attorney Sandoval. Sandali lang, Diwa. Tumatawag ako ulit. Huwag mong ibaba, sabi ng abogado sa kabilang linya. Pinindot ni Diwa ang merge call. Diwa, may masamang balita. Sabi ni Attorney Sandoval,
Ang boses ay mas seryoso ngayon. Nagpaimbestiga ako agad tungkol sa background ni Silang Ramos gamit ang mga contact ko. May natuklasan ako tungkol sa malaking utang niya sa mga loan shark. Mas malala ito sa inaakala natin, Diwa. Hindi lang pera mo ang habol nila. Desperado na sila. Ang salitang desperado ay umalingaw-ngaw sa isip ni Diwa buong gabi. Isang taong desperado ay kayang gawin ang lahat. Isang taong baon sa utang at pinagtataguan ang mga loan shark ay hindi mag-aatubiling manakit. Ang pagiging asawa niya ay hindi lang isang tiket sa yaman. Ito rin ay isang kalasaglaban sa mga taong humahabol sa kanya. At sa oras na makuha ni Silang ang gusto niya, ano pa ang halaga ni Diwa? Siya ay magiging isang problemang kailangang alisin. Ang takot na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas para gawin ang susunod na hakbang. Kailangan niyang lumayo, hindi para tumakas sa laban, kundi para maghanda para dito. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya, kung saan makakapag-isip siya nang hindi napapaligiran ng mga ahas. Kinaumagahan, habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit para umalis sa hotel, hinarap niya si Silang. Ang kanyang mga mata ay bahagyang pinamumugto, hindi dahil sa pekeng arte, kundi dahil sa totoong luha ng kalungkutan at takot na tiniis niya buong gabi. Mahal, simula niya, ang boses ay mahina. Pakiramdam ko, nalulula ako sa lahat. Agad na lumapit si Silang, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Anong ibig mong sabihin, Diwa? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako, sagot niya. Umiiwas ng tingin. Pero ang kasal, ang lahat ng ito, parang napakabilis. Kailangan ko lang siguro ng kaunting panahon, kaunting espasyo para makahinga, para masanay sa ideya na may asawa na ako. Kumunot ang noo ni Silang. Pero, akala ko ba'y uuwi na tayo sa bahay natin? Uuwi rin tayo doon, pangako niya. Pero gusto ko sanang magbakasyon muna, kahit ilang araw lang, mag-isa, sa isang lugar na tahimik, malayo sa syudad, para pagbalik ko, handa na akong maging asawa mo ng buo. Kitang-kita ni Diwa ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Silang. Ang plano nito ay masisira kung aalis siya. Ngunit ang itsura ni Diwa, isang pagod at sensitibong bagong kasal, ay perpekto para sa kanyang dula. Kung tatanggi si Silang, lalabas itong isang hindi maunawaing asawa. Sige, sabi nito sa wakas, kahit halatang napipilitan. Kung yan ang sa tingin mong makakabuti sa'yo, saan ka naman pupunta? Sa Baryo Malinaw, mabilis niyang sagot. Isang maliit na bayan sa tabi ng dagat na minsan nang naikwento sa kanya ng kanyang yaya. Isang lugar na wala sa mapa ng mga mayayaman. Tatawagan kita araw-araw, pangako. Ang biyahe papuntang Baryo Malinaw ay parang isang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Habang papalayo ang kanyang sasakyan sa magulong syudad, unti-unti ring gumagaan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang matataas na gusali ay napalitan ng mga lunti ang puno. Ang ingay ng trapiko ay napalitan ng honi ng mga ibon. Pagdating niya sa Baryo Malinaw, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Simple lang ang lugar, mga maliliit na bahay, mga batang naglalaro sa kalsada, at ang payapang tunog ng mga alon. Dito, hindi siya si Diwa Aguilar, ang tagapagmana. Dito, isa lang siyang ordinaryong babae. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa harap ng isang maliit na kapihan na may karatulang gawa sa kahoy. Kape Kalinaw. Pumasok siya. Ang amoy ng bagong giling na kape at ang mahinang tunog ng isang acoustic guitar mula sa speaker ay agad na nagbigay sa kanya ng ginhawa. Isang lalaki ang nakatayo sa likod ng counter, abala sa pag-aasikaso ng isang espresso machine. Nakatalikod ito, ngunit kitang-kita ang matipunong pangangatawan. Nang lumingon ito, nakita ni Diwa ang isang mukhang seryoso.
mga matang matalim, at isang araw na balbas na nagbibigay dito ng magaspang na itsura. Anong sayo? Tanong nito. Ang boses ay walang anumang pahiwatig ng pagbati. Tiningnan siya nito, mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang malaking sasakyan na nakikita mula sa bintana. Isang kape lang sana, mahinang sagot ni Diwa. At kung pwedeng magtanong, may alam ka bang pwedeng matuluyan dito? Hindi ito sumagot agad. Pinunasan nito ang counter gamit ang isang basahan. Walang hotel dito, miss. Kung bakasyon ang hanap mo, mali ang lugar na napuntahan mo. Naramdaman ni Diwa ang lamig sa pakikitungo nito. Kahit maliit na inn o paupahan lang, okay na? Tiningnan siya ulit ng lalaki. Isang tingin na puno ng paghusga. Bakit dito pa? Ang mga taga-syudad na katulad mo, doon kayo sa mga sikat na beach resort. Napabuntong hininga si Diwa. Wala siyang lakas para makipagtalo. Kailangan ko lang ng tahimik na lugar. Pasensya na sa abala. Magbabayad naman po ako. Ang simpleng sagot niyang iyon ay tila bahagyang nagpabago sa ekspresyon ng lalaki. Tumigil ito sa pagpupunas at tinitigan siya na parang ngayon lang talaga siya nakita. Nakita nito ang pagod sa kanyang mga mata, ang lungkot na hindi kayang itago ng kanyang magandang mukha. Ako si Lunti, sabi nito sa wakas. Ang boses ay medyo lumambot. May maliit na kwarto sa itaas ng kapihan. Kung gusto mo, walang aircon, walang TV, tahimik lang. Kukunin ko, mabilis na sagot ni Diwa. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang labi. Umupo si Diwa sa isang sulok malapit sa bintana habang hinihintay ang kanyang kape. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam siya ng bahagyang pag-asa. Marahil, dito sa Baryo Malinaw, sa tulong ng kape kalinaw, ay mahahanap niya ang kapayapaan ng isip na kailangan niya para simulan ang kanyang laban. Inilapag ni Lunti ang isang tasa ng mainit na kape sa kanyang mesa. Hindi na ito nagsalita pa. Umupo si Diwa, hinahayaan ng init ng tasa na gumapang sa kanyang mga kamay. Humigop siya. Masarap ang kape. Totoo. Walang halong pagkukunwari. Tumingin siya sa labas, sa asul na dagat. Nakahinga siya ng maluwag. Sa sandaling iyon ng katahimikan, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. 2 salitang nagpabalik sa lahat ng takot, nagwasak sa kapayapaang kasisimula pa lang niyang madama. Alam ko kung nasaan ka. Nanlamig ang mga kamay ni Diwa na nakahawak sa tasa ng kape. Ang 2 salitang yon sa screen ng kanyang telepono ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Alam ko kung nasaan ka. Hindi ito mula kay Attorney Sandoval. Ang tanging taong may motibong takutin siya ay iisa lang, si Silang. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Hindi siya dapat magpadala sa takot. Ito ay isang laro, isang psychological game, at kailangan niyang ipakita na hindi siya natitinag. Mabilis niyang idinial ang numero ni Silang. Mahal. Masayang bati nito sa kabilang linya na para bang wala itong ginagawang masama. Tumawag ka. Miss na kita agad. Miss na rin kita, sagot ni Diwa. Pinipilit na gawing normal ang kanyang boses. Tumawag lang ako para sabihing nakarating na ako ng maayos. Ang ganda dito, napakatahimik. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Silang. Mag-enjoy ka lang dyan, pero huwag mo akong masyadong mamimiss ha. Isang pahiwatig, isang babala na nakabalot sa matamis na salita. Hindi naman. Tatawag ako ulit mamaya. I love you, sabi ni Diwa. Bawat salita ay parang abo sa kanyang dila. I love you too, mahal. Pagkababa niya ng telepono, napapikit siya ng mariin. Nakamasid ito. Pinaparamdam nito na kahit saan siya magpunta, hawak pa rin siya nito sa leeg. Ang kapirasong kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho.
Napansin yata ni Lunti ang pagbabago sa kanyang itsura. Mula sa likod ng counter, nakita niya itong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit ito sa kanyang mesa. Hindi na kasing sungit ng kanina. May dala itong isa pang tasa ng kape. Espesyal na timpla. Sabi nito, inilapag ang tasa. Barako na may halong konting tsokolate, pampakalma. Nag-angat ng tingin si Diwa. Nagulat sa biglaang kabaitan nito. Salamat. Mukhang may problema ka, sabi ni Lunti. Hindi isang tanong kundi isang pahayag. Kanina, pagdating mo, para kang tumatakas. Ngayon, para kang nakakita ng multo. Hindi alam ni Diwa kung anong isasagot. Sa halip, humigop siya sa bagong kape. Ang init at pait ng barako na may tamis ng tsokolate ay kumalat sa kanyang sistema. Nakakaginhawa nga. Nang hapon na yon, pagkatapos magsara ng kapihan, nakita ni Diwa si Lunti na naglalakad papunta sa dalampasigan. Sumunod siya. Naglakad sila nang walang imikan sa una. Ang tanging naririnig ay ang paghampas ng mga alon sa buhangin. Nagtatago ka ba? Tanong ni Lunti sa wakas. Hindi nakatingin sa kanya. Tumango si Diwa. Kahit hindi nito nakikita. Parang gano'n na nga. Sa asawa mo. Nagulat si Diwa sa tanong nito. Napatingin siya dito. Paano mo nalaman? Ang singsing sa daliri mo, sabi ni Lunti. Itinuro ang kanyang kamay. At ang lungkot sa mga mata mo. Ganyang-ganyan ang itsura ng nanay ko bago niya kami iwan ng tatay ko. Doon nagsimulang magkwento si Diwa. Hindi ang buong katotohanan, pero sapat na. Sinabi niyang galing siya sa isang komplikadong sitwasyon na ang pinakasalan niya ay hindi pala ang taong inaakala niya. Sinabi niyang kailangan niya ng lugar para makapag-isip at makabuo ng plano. Nakinig lang si Lunti. Hindi ito nang husga. Hindi ito nagbigay ng payo. Nakinig lang ito. At para kay Diwa, iyon ang pinakamahalagang bagay. Habang nagliligpit si Lunti ng mga taasa sa kanyang kapihan ng gabing iyon, hindi maalis sa isip niya ang babaeng natutulog sa silid sa itaas. Si Diwa. Noong una, inisip niyang isa lang itong mayaman na babaeng naghahanap ng kakaibang adventure. Sanay na siya sa mga ganoon. Darating, magrereklamo sa walang signal, at aalis din pagkatapos ng isang araw. Pero iba si Diwa. Nakita niya ang tapang sa likod ng kanyang malulungkot na mata. Nakita niya ang bigat na dinadala nito kahit pilit itong ngumingiti. At kanina sa dalampasigan, habang nagkukwento ito, naramdaman niya ang sakit nito. Isang sakit na pamilyar sa kanya. Isang sakit na dulot ng pagtataksil. Naramdaman niyang gusto niya itong protektahan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Lingan na. Sin. Manila. Ano? Hanggang ngayon wala ka pa ring nakukuha sa kanya? Sigaw ni Imelda sa telepono. Nasa loob siya ng kanyang marangyang sala. Paikot-ikot na parang isang gutom na leon. Ma, kumalma ka lang. Sagot ni Silang sa kabilang linya. Ang boses ay iritado. Nag-iisip daw muna siya. Nagbakasyon sa probinsya. Nagbakasyon? Baka naman tumatakas na yon. Silang nauubos na ang oras natin. Tinatawagan na ako ng mga pinagkakautangan mo. Kapag hindi tayo nakabayad sa katapusan ng linggo, alam mo na ang mangyayari. Alam ko ma, ginagawan ko ng paraan. Sigaw pabalik ni Silang. Tinext ko na nga para ipaalam na alam ko kung nasaan siya. Hindi yon makakatakas. Bukas, pupuntahan ko siya doon kung kinakailangan. Dapat lang. At siguraduhin mong sa pagbalik niyo dito, dala mo na ang perang magliligtas sa ating lahat. Kinabukasan, maagang bumaba si Diwa. Mukha itong mas magaan ang pakiramdam. Nag-alok itong tulungan siyang maglinis ng kapihan bago magbukas. Sa unay tumanggi si Lunti, ngunit mapilit ito. Habang nagpupunas si Diwa ng mesa, bigla itong napatigil at napatakbo palabas. Bumalik ito na may hawak na pitaka. Naiwan ko yata sa kotse kagabi, sabi nito, hinihingal.
Nandyan pa lahat ng ID ko. Sa pagmamadali nitong buksan ang pitaka para tingnan ang laman, nahulog ito mula sa kanyang mga kamay. Kumalat ang laman nito sa sahig, ilang piraso ng barya, isang lipstick at ilang mga card. Agad na lumuhod si Lunti para tulungan siyang mamulot. Salamat, sabi ni Diwa. Inabot ni Lunti ang isang card na kulay itim at platinum. Isang credit card na iilan lang ang mayroon. Ngunit hindi ang itsura ng card ang nagpatigil sa kanya, kundi ang pangalang naka-emboss dito. Isang pangalang kilalang kilala sa buong probinsya ng Gintong Biyaya. Ang pangalan ng pamilyang nagmamay-ari ng halos lahat ng lupain at negosyo sa rehiyon, Diwa Aguilar. Nanigas si Lunti. Ang mga daliri niya ay nanlamig habang hawak ang card. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng simple at malungkot, ay isang Aguilar. Ang tagapagmana ng imperyong matagal na niyang kinamumuhian. Bigla, ang lahat ng awa at paghanga na naramdaman niya ay napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam, pagdududa at galit. Tumingala siya kay Diwa, ang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagtataka, at sa isang iglap, ang namumuong tiwala sa pagitan nila ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Ang pangalang iyon, Aguilar. Parang isang pamilyar na lason na biglang kumalat sa sistema ni Lunti. Hawak niya ang card, ngunit ang tingin niya ay nakapako sa babaeng nasa harap niya, si Diwa. Ang babaeng simple, ang babaeng malungkot, ang babaeng nagsimulang magpatibok muli sa puso niyang matagal nang namanhid. Pero ang lahat ng yun ay isang kasinungalingan. Sa isang iglap, ang imahe ni Diwa sa kanyang isipan ay nabura at napalitan ng ibang larawan. Hindi na ito ang babaeng tumatakas mula sa isang masalimuot na relasyon. Ito na ngayon, si Diwa Aguilar, ang prinsesa ng imperyong kumitil sa mga pangarap ng pamilya niya. Ang mga Aguilar at ang kanilang korporasyon ang dahan-dahang bumili sa mga lupain sa kanilang probinsya, kasama na ang maliit na sakahan na ipinundar ng kanyang mga lolo't lola. Ang kanyang ama ay lumaban, ngunit sa huli, natalo rin sila sa kapangyarihan at pera. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ng syudad. Iyon ang dahilan kung bakit niya itinayo ang Kapikalinaw, isang munting mundo kung saan ang mga katulad ng mga Aguilar ay walang lugar. At ngayon, ang isang Aguilar ay nasa mismong pamamahay niya, nagpapanggap, naglalaro. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang muka ay naging isang blangkong maskara. Inabot niya ang card kay Diwa. Ang kanyang mga daliri ay umiiwas na madikit sa balat nito. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Natigilan si Diwa sa tanong niya. Ang nangiti sa labi nito ay unti-unting naglaho. Lunti, wag mo akong tawaging Lunti, putol niya. Hindi tayo magkakilala. Ang kilala ko ay si Diwa, isang simpleng babae na may problema. Pero ikaw pala si Diwa Aguilar. Sabihin mo sa akin, anong laro ito? Naghahanap ka ba ng karanasan? Gusto mo bang maranasan kung paano mamuhay ang mga taong tinatapakan ng pamilya nyo? Hindi. Hindi totoo yan, depensa ni Diwa. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Lunti, pakinggan mo ako. Para ano? Para marinig ang isa na namang kasinungalingan? Mapait niyang sabi. Kaya pala ganyan ka manamit, kaya pala ganyan ang sasakyan mo. Naglalaro ka lang dito sa baryo namin, nagpapanggap na mahirap. At ako, ang tanga, naniwala. May pinagdadaanan ako. Hit ni Diwa, ang boses ay basag na. Totoo ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Tumalikod si Lunti. Ayaw na niyang makita ang mukha nito. Ayaw na niyang maramdaman muli ang awa na naramdaman niya kagabi. Umalis ka na, sabi niya, nakatalikod pa rin. Sa gitna ng kanilang tensyon, isang tunog ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang tunog na hindi nababagay
Sa simpleng baryo malinaw, ang ugong ng isang mamahaling Europeyong sasakyan. Huminto ito sa tapat mismo ng Kape Kalinaw. Mula dito, bumaba ang isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng eleganteng damit at alahas na kumikinang kahit sa ilalim ng araw. Si Imelda Ramos. Ang nangiti nito ay kasing lapad ng karagatan, ngunit ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. "Diwa Iha, my darling daughter-in-law," malakas nitong sabi na para bang isang eksena ito sa pelikula. Naglakad ito papasok ng kapihan. Ang takong ng sapatos ay tumutunog sa sahig na kahoy. Napatingin si Imelda kay Lunti. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may bahid ng pandidiri bago muling ibinaling ang tingin kay Diwa. "Kanina ka pa namin hinahanap. Nag-alala ng husto ang asawa mo. Hindi ka man lang sumasagot sa mga tawag niya. Pasensya na po, Mama. Mahina po ang signal dito." Pilit na paliwanag ni Diwa. Ang mukha ay namumutla. "Ganoon ba?" sabi ni Imelda. Hinawakan ang kamay ni Diwa at hinaplos ang singsing dito. "Naiintindihan ko namang kailangan mo ng space. Pero sana maintindihan mo rin na ang asawa mo ay nag-aalala na. At alam mo naman, ang lugar ng isang asawa ay sa tabi ng kanyang kabiyak. Hindi sa isang probinsyang katulad nito. Bawat salita ay may diin. Isang babala. Isang utos. Pinanood lang ni Lunti ang lahat. Ang pagdating ng magarang sasakyan, ang mapagmataas na biyenan, ang pilit ng ngiti ni Diwa. Para sa kanya, ito ang kumpirmasyon. Ito ang mundo ni Diwa Aguilar. Isang mundo ng pagkukunwari, pera at kapangyarihan. Isang mundong kinamumuhian niya. "Sige po, Mama. Mag-aayos lang po ako," narinig niyang sabi ni Diwa. Pagkaalis ni Imelda at pagkasakay nito pabalik sa kotse para maghintay, naiwan silang dalawa ulit ni Diwa sa loob ng kapihan. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa kanina. "Lunti, maniwala ka sa akin?" Simula ni Diwa. Humarap si Lunti sa kanya. Wala nang bakas ng lambot sa kanyang mukha. Tanging malamig na pader na lamang ang naroon. "Nakita ko na ang lahat ng kailangan kong makita," sabi niya. Ang boses ay pinal at walang awa. Ang babaeng ito, kasama ang kanyang pekeng pamilya, ay magdadala lang ng gulo sa tahimik niyang buhay. "Hindi ka nababagay dito. Umalis ka na. Hindi ka nababagay dito. Umalis ka na." Ang mga salita ni Lunti ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Umalingaw-ngaw ito sa kanyang tainga habang walang imik niyang kinuha ang kanyang bag mula sa sahig. Bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong magpaliwanag, gustong sumigaw na hindi siya sinungaling, na ang sakit na nararamdaman niya ay totoo. Ngunit ano pa ang sasabihin niya? Sa mata ni Lunti, isa na siyang Aguilar. Isang pangalan na katumbas ng panlilinlang at kasakiman. Ang munting pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay binunot ng walang awa. Ang baryo malinaw, ang Kape Kalinaw, ang dapat sana'y magiging kanlungan niya, ay isa na ngayong paalala ng isa na namang kabiguan. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palabas ng kapihan. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Sa labas, naghihintay ang sasakyan ni Imelda. Ang bintana nito ay nakababa. Ngumiti si Imelda sa kanya, isang ngiti ng tagumpay. "Si Iha, sabi ko sa'yo, hindi ka nababagay sa ganitong lugar," sabi nito. Ang boses ay puno ng paghamak. "Halika na. Umuwi na tayo. Hinihintay ka na ng asawa mo." Hindi sumagot si Diwa. Sumakay siya sa sarili niyang kotse. Habang minamaneho niya ito palayo sa baryo malinaw, tiningnan niya ang Kape Kalinaw mula sa kanyang rear view mirror. Nakatayo si Lunti sa may pinto, isang madilim na anino, hindi gumagalaw. Pagkatapos ay tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Ang biyahe pabalik sa syudad ay isang mahabang bangungot. Ang bawat kilometro ay naglalapit sa kanya pabalik sa hawla. Ang tahanang dapat sana'y puno ng pagmamahal ay isa na ngayong pugad ng mga manloloko.
Wala na siyang matatakbuhan. Wala na siyang mapagtataguan. Si Attorney Sandoval lang ang kakampi niya. Ngunit sa huli, siya lang mag-isa ang haharap sa mga halimaw. Pagdating niya sa mansyon, ang katahimikan ay nakakabingi. Walang mga katulong na sumalubong, madilim ang sala. At sa gitna nito, nakaupo si Silang sa isang silya, nag-iisa, na parang isang haring naghihintay sa kanyang alipin. Nagalak ka ba sa iyong munting bakasyon, mahal? Tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Silang, wag, putol nito. Tumatayo. Tapos na ang laro, diwa. Tapos na ang pagpapanggap. Ang maskara ni Silang ay tuluyan ng nalaglag. Wala na ang maamong ngiti, wala na ang malambing na mga mata. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero, isang desperadong lalaki na may mga matang nanlilisik sa galit at pagkainip. Ilang araw na akong naghihintay, ilang araw mo na akong pinapaikot-ikot, sabi nito, lumalapit sa kanya. Ang mga pinagkakautangan ko hindi na makapaghintay at ang nanay ko hindi na rin mapakali. Iniwas ni Diwa ang kanyang tingin. Hindi ko ibibigay ang hinihingi niyo. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Silang, isang tawang walang kagalakan. Talaga? At ano ang gagawin mo? Magsusumbong ka? Kanino? Sa pamilya mong matagal nang wala, sa mga kaibigan mong walang alam. Diwa, tanggapin mo na. Ako ang asawa mo. Sa mata ng batas, may karapatan ako. Inilapag nito ang parehong folder ng mga dokumento sa mesa. Pirmahan mo na ito. Hindi, mariing sagot ni Diwa. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Silang ang kanyang braso. Mahigpit, masakit. Ano ang sabi mo? Sinabi kong hindi. Sigaw ni Diwa, sinusubukang kumawala. Ngunit mas malakas si Silang. Kinaladkad siya nito papalapit sa mesa. Kinuha nito ang isang pluma at pilit na inilagay sa kanyang kamay. Huwag mo akong subukan, Diwa. Sigaw nito, ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Akala mo ba ginusto ko ito? Ikaw ang may kasalanan. Kung sana'y naging isang normal na babae ka lang, kung sana'y hindi ka isang Aguilar, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang mga luha ay tumutulo na sa mata ni Diwa. Luha ng takot, ng galit, ng kawalan ng pag-asa. Lahat ay nawala. Ang pag-ibig na pinangarap niya ay isang kasinungalingan. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay isang halimaw. Ang lugar na naging pag-asa niya ay ipinagkait sa kanya. Ngayon, pati ang sarili niyang kalayaan ay pilit na inaagaw. Habang hawak ni Silang ang kanyang kamay at pilit na iginuguhit ang kanyang pirma sa papel, isang bagay ang pumitik sa loob ni Diwa. Isang alaala. Ang huling sinabi ng kanyang ama bago ito mamatay. Ang pangalan natin, Diwa, ay hindi lang yaman. Ito ay lakas. Huwag na huwag mong hahayaang tapakan ito ng kahit sino. Sa huling onsa ng kanyang lakas, ibinuhos niya ang lahat. Iwinasiwas niya ang kanyang braso, tinamaan ang isang mamahaling plorera sa gilid ng mesa. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan nang mabasag ito. Sa pagkagulat ni Silang, nakawala si Diwa. Tumakbo siya palayo, humihingal. Ang puso ay sasabog na sa kaba. Huminto siya sa kabilang dulo ng sala, nilikhaan ng distansya ang kanilang pagitan. Nakatayo siya doon, nanginginig, basang-basa ng luha ang mukha. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy na ngayon lang nakita ni Silang. Ang apoy ng isang Aguilar na hindi magpapatalo. Tiningnan niya si Silang ng diretso sa mata. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng isang pangako. Hindi mo makukuha ang kahit isang kusing, sabi niya. Bawat salita ay may bigat. Magkita tayo sa korte. Ang katahimikan na sumunod sa mga salitang binitawan ni Diwa ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang mukha ni Silang
ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa purong galit. Ngunit bago pa man ito makakilos o makapagsalita, mabilis na tumalikod si Diwa at naglakad palabas ng mansyon, hindi na lumingon pa. Sa gabing iyon, hindi siya umuwi. Tumuloy siya sa isang hotel sa ilalim ng ibang pangalan at tinawagan si Attorney Sandoval. Ang kanyang mensahe ay maikli at malinaw. Simulan na natin. Makalipas ang 2 linggo, ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang loob ng korte ay malamig at formal. Ang bawat bulong ay umietso. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakaupo si Diwa sa tabi ni Attorney Sandoval. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado. Wala nang bakas ng babaeng umiiyak sa ilalim ng kama. Ang suot niya ay isang simpleng itim na business suit, isang baluti na sumisimbolo sa kanyang bagong pagkatao. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Silang at si Imelda, kasama ang kanilang abogado. Kung titingnan sila, sila ang mga biktima. Si Silang, ang kawawang asawang iniwan. Si Imelda, ang nag-aalalang inang nasasaktan para sa kanyang anak. Perpekto ang kanilang pag-arte. Ang kasong ito ay simple lang. Nagsimula ang abogado ni Silang, si Attorney De Leon. Ang aking kliyente, si Ginoong Silang Ramos, ay biktima ng emosyonal na manipulasyon. Ang kanyang asawa, si Ginang Diwa Aguilar Ramos, ay nagpakita ng hindi matatag na pag-uugali pagkatapos ng kanilang kasal. Umalis ito nang walang paalam at ngayon ay naghahain ng mga walang basehang akusasyon upang makakuha ng annulment. Nakinig lang si Diwa. Hinayaan niyang ilabas ng kabilang kampo ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Nang oras na para magsalita si Attorney Sandoval, tumayo ito ng may kumpiyansa. Your Honor, simula nito, ang boses ay malinaw at matatag. Ang sinasabi ng kagalang-galang na abogadong ito ay isang malaking katang-isip. Ang totoong biktima dito ay ang aking kliyente, si Ginang Diwa Aguilar. Biktima siya ng isang mapanlinlang at makasariling plano na ang tanging layunin ay makuha ang kanyang yaman. Mayroon kaming ebidensya. Isang senyas ang ibinigay ni Attorney Sandoval sa isang court technician. Ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos, Imelda's voice. Siguraduhin mong mapipirmahan niya ito bukas na bukas. Ang babaeng yon, kahit gaano katalino sa negosyo, pagdating sa'yo, nagiging bulag. Gamitin mo yan. Silang's voice. Alam ko ma, ako nang bahala. Pagkatapos nito, matatahimik na rin tayo. Mababayaran ko na ang mga utang ko. Imelda's voice. Ang lahat ng pinaghirapan ng mga Aguilar ay mapupunta sa atin. At si Myla, dapat mo na rin kausapin ang magiging apo ko. Ang bawat salita ay parang bombang sumabog sa loob ng korte. Ang mga bulungan ay naging malakas na ugong. Nakita ni Diwa ang pagkagulat at takot sa mukha ni Silang. Si Imelda naman ay namutla na parang isang papel. Objection, Your Honor! Malakas na sigaw ni Attorney De Leon. Tumatayo. This recording is inadmissible. Maaring ito ay pinutol-putol, in-edit o gawa-gawa lamang. At nakuha ito ng walang pahintulot. Your Honor, kalmadong sagot ni Attorney Sandoval. Ang recording na ito ay ipapasuri natin sa mga eksperto para patunayang ito ay buo at hindi ginalaw. At tungkol sa kung paano ito nakuha, ito ay na-record sa loob mismo ng kwarto ng mag-asawa, kung saan ang aking kliyente ay may karapatang mag-record para sa kanyang sariling kaligtasan. Lalo na't ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib. Nagsimula ang mainit na debate sa pagitan ng dalawang abogado. Habang nagkakagulo, si Imelda ay biglang tumayo. Hindi totoo yan. Sigaw niya, ang mga mata ay nanlilisik. Pagkatapos, bigla itong napahawak sa kanyang dibdib at humagulgol. Ang anak ko! Mahal na mahal niya ang asawa niya.
Bakit niyo siya sinisiraan ng ganito? Napakasama ninyo. Isang perpektong pag-arte. Ang isang nagdurusang ina. May ilang mga tao sa korte ang tila naawa sa kanya. Kalmadong pinanood ni Diwa ang eksena. Inaasahan na niya ito. Alam niyang gagamitin ni Imelda ang lahat para makuha ang simpatya ng korte. Pagkatapos ideklara ng hukom ang isang maikling recess, lumabas si Diwa kasama si Attorney Sandoval. "Magaling ang ginawa mo, Diwa. Kalmado ka lang doon," sabi ng abogado. "Ito pa lang ang simula, attorney. Alam kong hindi sila basta-basta susuko." Sagot ni Diwa. Tama siya. Pagbalik nila sa loob, si Attorney De Leon ay may bagong ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti ng isang taong may alas. "Your Honor," sabi nito nang ipagpatuloy ang sesyon, dahil iginigiit ng kabilang kampo na ang aking kliyente ay may ibang babae at upang pabulaanan ang lahat ng kanilang malisyosong paratang, nais po naming ipresenta ang aming pinakamahalagang testigo. Nagkatinginan si Diwa at si Attorney Sandoval. "Sino?" "Tinatawagan po namin sa witness stand," patuloy ni Attorney De Leon. Ang boses ay puno ng drama. Si Binibining Maila Reyes. Nanlamig ang buong katawan ni Diwa. Maila, ang babaeng nasa recording, ang babaeng nagdadala ng anak ni Silang. Ano ang sasabihin niya? Anong kasinungalingan ang ipapakalat niya para protektahan ang ama ng kanyang magiging anak? Isang pinto sa gilid ng korte ang bumukas. Mula dito, pumasok ang isang babaeng may malaking tiyan. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Ang kanyang mukha ay simple. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Diwa. Umupo si Myla sa witness stand. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakabingi. Ito ang sandaling magpapasya sa lahat. Ang gabi bago ang testimonya ni Myla ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Diwa. Pabalik-balik siya sa kanyang silid sa hotel. Ang isip ay puno ng mga tanong at pangamba. Ano ang sasabihin ni Myla? Kakampihan niya ba si Silang? Siyempre, si Silang ang ama ng kanyang dinadala. Ang kinabukasan ng kanyang anak ay nakasalalay sa pagkapanalo ni Silang sa kasong ito. Sasabihin niyang kaibigan lang sila. Sasabihin niyang ang apo na narinig sa recording ay isang biro lamang. Gagawa sila ng isang perpektong kwento at siya ang lalabas na kontrabida, isang selosa at hindi matatag na asawa. "Diwa, kailangan mong magpahinga," sabi ni Attorney Sandoval sa telepono. "Ano man ang sabihin niya bukas, handa tayo. Mayroon pa tayong ibang ebidensya. Pero attorney, ang testimonya niya ang babasag sa lahat." Sagot ni Diwa. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Siya ang alas nila. Kung maniniwala ang hukom sa kanya, matatalo tayo. Walang kasiguraduhan. Sa korte, ang katotohanan ay kung ano ang pinaniniwalaan ng hukom, hindi kung ano ang tunay na nangyari. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon sa mansyon, naramdaman muli ni Diwa ang pagdududa. Paano kung nagkamali siya? Paano kung masyado niyang minaliit ang kalaban? Sa Baryo Malinaw, hindi mapakali si Lunti. Mula nang umalis si Diwa, ang Kape Kalinaw ay naging mas tahimik. Ngunit hindi ito ang katahimikan na gusto niya. Ito ay isang katahimikang malungkot, isang katahimikang kulang. Ang bawat sulok ng kapihan ay nagpapaalala sa kanya ng babaeng iyon, ang kanyang malungkot na mga mata, ang kanyang pilit na ngiti, ang kanyang tapang. Pinilit niyang isipin na tama ang ginawa niya. Isa siyang Aguilar. Hindi sila magkauri. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na nagkamali siya. Hinusgahan niya ito nang hindi nalalaman ang buong kwento. Itinaboy niya ito sa panahong pinakakailangan nito ng isang kaibigan. Ang mga salitang binitawan niya, "Hindi ka nababagay dito, umalis ka na," ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Bawat ulit ay may kasamang kirot ng pagsisisi. Isang araw, habang nanonood siya ng balita
Sa maliit na telebisyon sa kanyang kapihan, isang report ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nagsimula na ang annulment case of the year sa pagitan ng tagapagmanang si Diwa Aguilar at ng kanyang asawang si Silang Ramos. Natigilan si Lunti. Annulment. Hindi lang sila nag-away. Ito ay isang digmaan. At sa mga sumunod na araw, habang sinusundan niya ang balita, unti-unti niyang napagtanto ang lahat. Fraud, deceit, betrayal. Si Diwa ay hindi naglalaro. Siya ay lumalaban para sa kanyang buhay. Hindi na siya nag-isip pa. Isinara niya ang kape kalinaw. Nag-iwan siya ng isang maliit na karatula sa pinto. Sarado pansamantala. Sumakay siya sa kanyang luma, ngunit matatag na pickup truck at nagmaneho ng 6 na oras papuntang syudad. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ni. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya nito. Ang alam niya lang, kailangan niyang nandoon. Pagpasok ni Diwa sa korte kinabukasan, naramdaman niya ang titig ng lahat ng tao. Siya ang sentro ng iskandalo, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nakikita niya ay ang witness stand, kung saan uupo si Mayla. Humanap siya ng upuan sa tabi ni Attorney Sandoval at huminga ng malalim. "Handa na po ako," bulong niya. Habang naghihintay na magsimula ang sesyon, iginala niya ang kanyang paningin sa mga taong nasa loob ng korte. At doon, sa isa sa mga upuan sa likuran, malapit sa pinto, nakita niya siya. Si Lunti. Nagulat siya. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mabilis. Nakaupo ito roon, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig at mapanghusga. Ang nakita niya ngayon ay puno ng pagsisisi, pag-aalala, at suporta. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Sa isang tingin, naramdaman ni Diwa ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na pagtango ang ibinigay sa kanya ni Lunti. Para iyong isang pangako, isang mensahe. Kaya mo yan. Biglang bumalik ang lakas ni Diwa. Ano man ang mangyari ngayon, kakayanin niya. All rise! Anunsyo ng bailiff. Nagsimula na ang sesyon. Ipinatawag si Mayla sa witness stand. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng tingin ng lahat. Nanumpa siyang magsasabi ng katotohanan. Binibining Reyes, magalang na simula ni Attorney De Leon. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang relasyon mo kay Ginoong Silang Ramos? Magkaibigan po kami, mahinang sagot ni Mayla. Hindi tumitingin kahit kanino. Matalik na magkaibigan. At ang batang dinadala mo ngayon? Patuloy ng abogado. May mga malisyosong paratang na ito raw ay anak ni Ginoong Ramos. Nais naming linawin ito minsan at para sa lahat. Huminga ng malalim si Attorney De Leon. Inihahanda ang kanyang huling baraha. Ang tanong nawawasak sa kaso ni Diwa. Maari mo bang kumpirmahin sa korteng ito na ang dinadala mo ay anak ni Ginoong Silang Ramos? Lahat ay natahimik. Ito na ang sandali. Napahawak ng mahigpit si Diwa sa braso ng kanyang upuan. Tumingin siya kay Silang na nakangiti ng may kumpiyansa. Tumingin siya kay Imelda na ang muka ay puno ng pag-asam. At tumingin siya kay Maila, ang babaeng hawak ang kanyang kapalaran sa mga kamay nito. Ang tanong ni Attorney De Leon ay nakabitin sa hangin na parang isang sentensya. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Mayla, naghihintay, nananabik. Tumingin si Diwa kay Mayla. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng babaeng ito, hindi nakita ni Diwa ang galit o panlilinlang na inaasahan niya. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malalim, takot, pagod at isang kislap ng determinasyon. Huminga ng malalim si Mayla. Inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ng diretso ang hukom. Hindi si Attorney De Leon, hindi si Silang. Hindi po, sagot niya. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Malinaw na narinig ito sa bawat sulok ng silid.
Hindi po si Silang Ramos ang ama ng batang dinadala ko. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong korte. Ang kumpiyansa sa mukha ni Attorney De Leon ay biglang naglaho na parang bula. Natigilan si Silang sa kanyang upuan, ang bibig ay bahagyang nakabukas. Si Imelda naman ay napasigaw ng, "Ano? Anong, anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Attorney De Leon. "Ang ibig ko pong sabihin," pag-uulit ni Mayla. Ang boses ay unti-unting lumalakas. "Ay nagsinungaling ako kay Silang. Ginamit ko siya, tulad ng ginamit niya at ng nanay niya sa akin." Bumaling si Mayla kay Silang. Ang mga mata ay puno ng sakit at galit na matagal nang kinimkim. "Silang, minahal kita. Noon pa, bago pa dumating si Diwa. Pero ano ang ginawa niyo ng nanay mo? Itinaboy niyo ako dahil mahirap lang ako. Pagkatapos, ngayong kailangan niyo ako para sa marumi niyong plano, bigla niyo akong binalikan. Pinangakuan niyo ako ng magandang buhay. Ginamit niyo ang pagmamahal ko sa'yo." "Sinungaling!" sigaw ni Imelda, tumatayo. "Bayaran ka. Sino ang nagbayad sa'yo para sabihin ang mga yan?" "Order in the court!" Malakas na sabi ng hukom. Ipinupukpok ang kanyang martilyo. Hindi pinansin ni Myla ang sigaw ni Imelda. Nagpatuloy siya sa kanyang testimonya. Ang mga salita ay dumadaloy na parang isang rumaragasang ilog. "Pinaniwala ko si Silang na kanya ang bata para masigurado kong babalikan niya ako. Para masigurado kong may kinabukasan ng anak ko. Pero habang tumatagal, nakita ko kung gaano kayo kasama. Nakita ko kung paano niyo pinlano ang lahat laban kay Diwa. At nang malaman kong nagkakaproblema na kayo sa pera, sinabi niyo sa akin na ipapalaglag ko ang bata dahil magiging sagabal lang ito." Doon na napuno ng luha ang mga mata ni Mayla. "Ang anak ko, ang inosente kong anak. Gusto niyong patayin para lang sa pera. Kaya ngayon, ako naman ang magsasabi ng totoo. Ang recording na narinig niyo, totoo po ang lahat ng yon. Bawat salita." Gumuho ang mundo ni Silang at Imelda. "Hindi! Nagsisinungaling siya!" Desperadong sigaw ni Silang, tumatayo at itinuturo si Mayla. "Baliw ang babaeng yan. Ginoong Ramos, umupo ka." Utos ng hukom. Ngunit hindi na nagpapigil si Silang. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. "Kasalanan mo itong lahat, Diwa." Sigaw niya. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kabilang panig ng silid. "Kung ibinigay mo lang sana ang pera, hindi sana tayo aabot sa ganito." Isang pag-amin. Isang direktang pag-amin sa harap ng buong korte. Si Attorney De Leon ay napahawak na lang sa kanyang noo. Alam na tapos na ang laban. "Your Honor," mabilis na sabi ni Attorney Sandoval, tumatayo. Dahil sa testimonya ni Binibining Reyes at sa pag-amin mismo ng akusado, wala na pong duda. Hinihiling po namin ang agarang pagpapawalang bisa sa kasal ni na Ginoong Ramos at ng aking kliyente at ang pagsasampa ng kasong fraud at perjury laban kina Silang at Imelda Ramos. Pumukpok ang martilyo ng hukom. Malakas. Pinal. Ang hiling ay ipinagkakaloob. Deklara ng hukom. Ang kasal sa pagitan ni Diwa Aguilar at Silang Ramos ay pinapawalang bisa at iniuutos ko sa mga sheriff na arestuhin sina Ginoong Silang Ramos at Ginang Imelda Ramos para sa mga kasong isinampal laban sa kanila. Dalawang sheriff ang mabilis na lumapit sa kinatatayuan ni Silang at Imelda. "Hindi! Hindi niyo kami pwedeng arestuhin!" Sigaw ni Imelda, nagpupumiglas. "Bitiwan niyo ako!" Sigaw ni Silang, habang kinakaladkad sila palabas na patingin si Silang kay Diwa. Ang tingin nito ay puno ng sukdulan na galit. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. "Hindi pa tayo tapos, Diwa." Huli niyang isinigaw bago tuluyang mawala sa pinto. Nang mawala na sila, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa korte. Pagkatapos, unti-unting nagsimula ang mga bulungan, ang pagbubunyi,
Nanalo si Diwa. Nanalo ang katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ingay, ang tanging nakikita ni Diwa ay si Lunti. Nakatayo ito sa likuran, hindi na nakaupo. Ang mga mata nila ay muling nagtama. Sa pagkakataong ito, wala nang pader sa pagitan nila. Ang nakita niya sa mga mata nito ay purong paghanga at ginhawa. Isang maliit na ngiti ang namutawi sa labi ni Diwa. Isang totoong nangiti. Isang ngiti ng kalayaan. Habang pinapanood niyang ilabas ang mga taong nanakit sa kanya, wala siyang naramdamang galit o paghihiganti. Ang tanging naramdaman niya ay kapayapaan. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng media tungkol sa iskandalo ay unti-unting humupa. Ang mga pangalang Ramos ay naging isang madilim na kabanata sa kanyang buhay na isinara na niya. Ang hustisya ay naibigay, ngunit alam ni Diwa na ang paghilom may isang ibang proseso. At may isang lugar lang siyang alam kung saan niya ito maaaring simulan. Isang hapon, muli niyang minaneho ang kanyang sasakyan pabalik sa pamilyar na daan patungong Baryo Malinaw. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang dibdib, wala nang pag-aalinlangan. Ang naroon ay isang pakiramdam ng pag-uwi. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng Kape Kalinaw. Mukhang walang nagbago. Ang karatulang kahoy, ang mga halamang nakasabit sa bintana, ang simpleng pinto. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Sa loob, abala si Lunti sa pagpupunas ng counter, nakatalikod. Sa tunog ng maliit na kampana sa pinto, lumingon ito. Natigilan ito nang makita siya. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang mahinang musika, ang ugong ng coffee machine, ay biglang naglaho. Sila lang dalawa ang naroon. Walang nagsalita. Naglakad si Diwa papunta sa pamilyar na mesa sa sulok at umupo. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Lunti. Wala itong sinabi. Pumasok lang ito pabalik sa likod ng counter at gumawa ng kape. Ilang minuto pa, inilapag nito sa kanyang mesa ang isang tasa. Ang amoy ng barako na may halong tsokolate ay muling yumakap sa kanya. Salamat, bulong ni Diwa. Umupo si Lunti sa silyang nasa tapat niya, isang bagay na hindi nito ginawa noon. Walang anuman. Katahimikan ulit. Ngunit hindi ito ang katahimikang hindi komportable. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Nang dapit hapon na at isasara na ni Lunti ang kapihan, inaya niya si Diwa na maglakad sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng isang napakagandang larawan sa ibabaw ng dagat. Diwa, simula ni Lunti, ang boses ay seryoso. Gusto kong humingi ng tawad. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Diwa sa kanya. Sa lahat ng sinabi ko, sa paraan ng pagtrato ko sa'yo, patuloy nito, ang mga mata ay puno ng sinseridad. May kwento ang pamilya ko na may kinalaman sa pamilya mo. Ang galit na yon, matagal ko nang daladala. At nang malaman ko kung sino ka, ibinuhos ko sa'yo ang lahat ng iyon. Hinusgahan kita. Nagkamali ako. Tumingin si Lunti sa malayo. At ang pinakapinagsisisihan ko sa lahat ay itinaboy kita sa panahong pinakakailangan mo ng tulong. Patawarin mo sana ako. Tinitigan siya ni Diwa. Nakita niya ang bigat ng pagsisisi sa mga mata nito. Naalala niya ang sakit na naramdaman niya noong araw na yon. Masakit yon, Lunti. Mahina niyang sabi. Sobrang sakit. Dahil sa sandaling panahon na nandito ako, ikaw lang ang nagparamdam sa akin na ligtas ako. Kaya nang ikaw mismo ang nagtaboy sa akin. Pakiramdam ko, wala na talaga akong kakampi. Yumuko si Lunti. Alam ko. At habang buhay kong pagsisisihan yon, huminga ng malalim si Diwa. Pero naiintindihan ko kung saan nanggaling ang galit mo. At tapos na ang lahat. Panahon na para magsimula ulit. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Inabot niya ang kamay ni Lunti.
Nagulat ito sa una, ngunit hinawakan din nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kuryente sa kanyang buong katawan. Ang totoo, pag-amin ni Lunti, hindi binibitawan ang kanyang kamay. Hindi lang galit ang naramdaman ko noong nalaman ko kung sino ka. Nasaktan din ako. Dahil sa sandaling iyon, alam ko nang nagsisimula na akong magkagusto sa'yo. At ang isiping, isa ka lang mayaman na naglalaro. Parang tinusok ang puso ko. Natigilan si Diwa. Tumingin siya sa mga mata ni Lunti. Nakita niya roon ang isang emosyon na matagal na niyang hinahanap. Isang pagtingin na totoo. Walang halong pagkukunwari, walang interes sa kanyang yaman. Lunti, Diwa, gusto kita. Simpleng sabi nito. Gusto ko ang tapang mo. Gusto ko ang kabaitan mo. Gusto ko kung sino ka. Aguilar ka man o hindi. Sa pagkakataong yun, sa ilalim ng papalubog na araw, isang ngiti ang namutawi sa labi ni Diwa. Hindi ito ang ngiting pilit. Hindi ito ang ngiting na nakasanayan na niyang isuot na parang maskara. Ito ay isang nangiting totoo mula sa puso. Isang nangiting nagliwanag sa buo niyang mukha. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, nararamdaman niyang nagsisimula nang gumaling ang kanyang puso. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya sa kanyang silid sa itaas ng kapihan, isang sulat ang dumating para sa kanya. Inihatid ng kartero sa baryo. Galing ito sa pambansang bilangguan. Kinakabahan niyang tiningnan ang pangalan ng nagpadala sa likod ng sobre. Maila Reyes. Nanginginig ang kamay ni Diwa habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobre. Ano ang maaaring nilalaman nito? Isang panunumbat? Isang paghingi ng tulong? Ang sulat ay maikli lamang, nakasulat sa isang simpleng papel. Ginang Diwa, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Siguro, sa salitang salamat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong itama ang mga mali ko. Nagsinungaling ako, nanloko, at muntik ko nang sirain ang buhay mo para sa sarili kong kapakanan. Walang sapat na sorry para doon. Nasa kulungan sina Silang at ang nanay niya. Ako naman ay binigyan ng mas magaan na sentensya dahil sa kooperasyon ko. Isang buwan mula ngayon, lalabas na rin ako. At ilang buwan pagkatapos noon, isisilang ko na ang anak ko. Mag-isa. Natatakot ako. Natatakot ako para sa kinabukasan niya. Ayokong lumaki siya sa mundong ito na dala-dala ang anino ng mga kasalanan ko. Pero lalaban ako para sa kanya. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ina. Hindi ko ito sinusulat para humingi ng awa o tulong. Sinusulat ko ito para sabihing, sana, balang araw, mapatawad mo ako. At para malaman mo na ang ginawa mong pagtayo para sa sarili mo ay nagbigay din sa akin ng lakas para gawin ang tama. Gumagalang, mala natapos basahin ni Diwa ang sulat. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pagkaunawa. Sa likod ng lahat ng panloloko, si Mayla ay isa ring biktima. Biktima ng pag-ibig, ng kahirapan, at ng sarili niyang mga maling desisyon. At sa huli, pinili pa rin niyang gawin ang tama. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya. Kinabukasan, kinausap niya si Lunti habang nag-aalmusal sila sa kapihan. Ipinakita niya rito ang sulat. Matapos basahin ni Lunti, tumingin ito sa kanya. Anong plano mo? Hindi ko alam. Pag-amin ni Diwa. Isang bahagi sa akin ang nagsasabing, wala na akong pakialam sa kanya. Karapat-dapat lang siya sa sinapit niya. Pero may isang inosenteng bata na madadamay? Pagpapatuloy ni Lunti, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tumango si Diwa. Hindi kasalanan ng bata ang pagkakamali ng mga magulang niya. Ayokong lumaki siyang walang pagkakataon sa buhay dahil lang sa nangyari sa amin. Ngumiti si Lunti at hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Kaya mahal kita eh. Ang puso mo, Diwa. Kahit gaano kadaming beses nasaktan,
hindi natututong maging bato. Sa suporta ni Lunti, gumawa ng desisyon si Diwa. Tinawagan niya si Attorney Sandoval, hindi para maghiganti, hindi para magdiwang, kundi para gumawa ng isang bagay na mas makabuluhan. Makalipas ang ilang linggo, isang trust fund ang naitatag sa ilalim ng pangalan ng magiging anak ni Mayla. Isang pondo na sasagot sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga pangangailangang medikal, hanggang sa umabot siya sa tamang edad. Hindi ito isang handout. Ito ay isang pagkakataon. Isang binhi ng pag-asa na itinanim mula sa abo ng isang nasirang nakaraan. Ang huling eksena ay hindi naganap sa korte o sa isang marangyang mansyon. Ito ay naganap sa simpleng dalampasigan ng Baryo Malinaw. Magkahawak kamay na naglalakad sina Diwa at Lunti habang papalubog ang araw. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng mga alon ay payapa. Wala ng mga maskara, wala ng pagkukunwari. Sa tingin mo, tama ba ang ginawa ko? Tanong ni Diwa, isinandal ang ulo sa balikat ni Lunti. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Diwa. Para sa iyo yon, sagot ni Lunti. Para makalaya ka ng tuluyan. At ang ginawa mo para sa bata, iyon ang tunay na tagumpay. Iyon ang tunay na biyaya. Huminto sila at tumingin sa malawak na karagatan. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, naramdaman ni Diwa na kumpleto siya. Hindi dahil sa yaman siya, kundi dahil sa pagmamahal na natagpuan niya, sa kapayapaang nahanap niya sa kanyang puso, at sa lakas na natuklasan niya sa gitna ng pagtataksil. Ang kontrata, na minsan siyang iginapos, ay napalitan na ng isang tunay at walang katumbas na pag-ibig. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang kontrata ng puso. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo bumabangon para lumaban, kundi sa kung paano tayo natututong magpatawad kahit sa pinakamatinding sakit. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nang aalipin, bagkus ito ay nagpapalaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Diwa. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento ngayong araw, huwag po kayong mag-atubiling i-type yan sa comment section sa ibaba. Anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula sa akin ang inyong tagapagkwento, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.